Pag-ibig. Hahamakin ng sinuman, masunod ka lamang. Marami sa atin ay maaaring nakaranas na ng pag-ibig na hindi nasuklian. Ngunit kaya mo bang ihantong iyon sa kamatayan? Taong 1986, si Sherry ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang tahanan. Ang kanyang kaso ay isang resulta ng burglary gone wrong. Ngunit ang tangi lamang na nanakaw at hindi na-recover ng panahon na yun ay ang kanilang marriage certificate ng asawa na si John. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Sherry Rasmussen. Si Sherry Rasmussen ay pinanganak noong February 7, 1957 sa Washington at pangalawa sa tatlong magkakapatid. Sila ay pinalaki ng mga magulang sa Arizona ng ama na si Nels na isang dentist at ng ina naman na si Loretta na isang manager. Si Sherry ay kilala bilang isang maganda at matalino na dalaga. Siya ay nag-aral ng nursing at nakakuha ng master's degree doon. At sa kanyang sipag at talino sa edad na 27 ay isa ng Director of Nursing sa Glendale Adventist Medical Center. May magandang mukha at magandang trabaho. Sigurado na isang magandang bukas ang kay Sherry ay nakaabang. Kung buhay pag-ibig naman ang pag-uusapan, si Sherry ay wala gaanong interes doon bilang ang kanyang focus ay ang kanyang trabaho. Ngunit iyon ay nagbago nang siya ay inimbitahan sa isang party at doon ay dumalo. May 1984, si Sherry ay pumunta sa isang party kasama ng isang kaibigan na si Anita at ng fiancé nito. Sa party na yon ay dumalo din ang ilang mga kakilala ng fiancé ni Anita at isa na doon si John Ruetten. Si John ay pinanganak noong September 5, 1958 sa Oregon at isa sa 4 na magkakapatid. Siya ay lumaki naman sa California at nagtapos ng degree sa medical engineering. Siya ay nagtatrabaho bilang isang computer engineer sa isang kumpanya at nang gabing yon ng party ay agad na napukaw ni Sherry ang kanyang atensyon. Si Sherry bukod sa kanyang ganda ay may taas pa na 6'1". Siya ay tila isang supermodel sa naturang party na yon. Idagdag pa dyan na siya ay isang accomplished woman, kaya si John ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa at nagpakilala. Kalaunan ay hiningi din niya ang numero ng telepono ni Sherry sa kaibigan para kanyang tawagan at nang isang araw ay tinawagan na niya si Sherry para sa isang date. Si Sherry naman iinibitahan si John sa kanyang kondo at ipinagluto pa ng pagkain nito. Ang dalawa ay agad na nagkaintindihan at ayon kay John ay isang love at first sight. Ang kanilang relasyon ay agad na napunta sa engagement at November 1985, higit isang taon matapos ng una nilang pagkikita, ay tuluyan nang nagpakasal. Ang dalawa ay nanirahan sa kondo ni Sherry at tila masaya sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Pero iyon ay unti-unting nagulo nang dahil sa isang dating pag-ibig. Sa kanyang buhay kolehiyo, si John ay pamoso higit sa mga kababaihan. Siya ay gwapo, palakaibigan, at mayroong magandang pangangatawan at dahil dyan ay maraming mga kababaihan ang sinubukan na kuhanin ang kanyang atensyon. Si John ay mahilig din sa party at minsan ng taong 1978, sa isang party na dinaluhan ay nakilala niya si Stephanie. Si Stephanie Lazarus katulad ni John ay isang freshman sa UCLA at nag-aaral ng political science. Sila ay nagkausap at nalaman na sila ay pareho ng interes, ang pagwo-workout at physical fitness. Ang dalawa matapos ng gabing yun ay madalas na magkita at obviously si Stephanie kay John ay nagkaroon ng pagtingin. Ang kanyang pagtingin ay hindi naman nasuklian at bagamat kalaunan silang dalawa ay nag-date, never kinonsider ni John si Stephanie bilang kanyang girlfriend. Para kay John, sila ni Stephanie ay considered as friends with benefits lamang. At ang relasyon na yon ay nagpatuloy hanggang sa si John ay graduate at nagtrabaho bilang isang engineer.
Matapos ng college, si Stephanie naman ay nag-apply sa isang police academy na ang training center ay malapit sa pinagtatrabahuhan ni John at naging isang uniformed officer ng Los Angeles Police Department ng taong 1983. Sa nagdaang mga taon, si John ay hindi seryoso sa kanilang relasyon. Sila ay nagkaroon din ng relasyon sa iba, ngunit sa huli, sila ay patuloy pa din sa nakukuhang benepisyo sa isa't isa. Para kay John, ang kanilang sexual na relasyon ay tila isang laro lamang. Pero para kay Stephanie, ang kanilang relasyon ay mayroong patutunguhan. Summer ng sumunod na taon, nang nakilala ni John ang napangasawa na si Sherry. Nang nalaman ni Stephanie na si John ay may ibang babae na papakasalan, siya ay nakipagkita kay John kung saan si Stephanie ay nakiusap na huwag ituloy ni John ang pagpapakasal. Hindi pumayag si John at nang siya ay papaalis, tinanong ni Stephanie si John kung maaari na sila ay mag-sex for the last time, na pinagbigyan naman ni John dahil para kay John, iyon ay isang paraan para bigyan si Stephanie ng closure ng kanilang relasyon. Si Stephanie ay hindi pa din willing na pakawalan si John at sa kanyang desperasyon ay pinuntahan si Sherry sa office nito at ibinunyag na silang dalawa ni John ay nagtabi 2 nights previously. Sinabi din ni Stephanie kay Sherry na kung hindi mapapasa kanya si John, walang makakaangkin na sino man. Sa banta na yun, bagamat si Sherry ay nakaramdam ng takot, hindi iyon sapat para siya ay magpatinag at pinatawa din si John, kaya sila ay nagpakasal November ng taong 1985. Ang marriage ni na John at Sherry ay hindi nagpatinag kay Stephanie. Siya ay naging stalker ni Sherry. Ang pag-stalk ni Stephanie ay tila hindi naman kaila kay Sherry at nasabi din ang concern na ito sa kanyang pamilya at kaibigan. Si Stephanie ay nakulong sa matinding depresyon at ang pagtingin kay John ay tuluyan ng naging obsesyon. Naniniwala si Stephanie na isang araw si John ay matatauhan at silang dalawa ay magiging maligaya at si Sherry sa kaligayahan na yon ay nagsilbing isang hadlang. Umaga ng February 24, 1986, isang ordinaryong araw sa masayang pagsasama ng mag-asawang John at Sherry. Nang nakaraang gabi, ang dalawa ay lumabas at nanood ng movie at hating gabi na nakauwi. Si Sherry ay kailangang mag-supervise ng isang klase para sa mga nursing students, ngunit hindi niya feel na gawin yon ng araw na yon. Sinabi niya kay John na pinag-iisipan niya na huwag nang pumasok sa trabaho at tumawag na lang para sa isang sick leave. Karaniwan si Sherry ay mas nauunang umalis ng bahay para sa trabaho, ngunit tumuntong na ang 7:20 ng umaga ay hindi pa din bumabangon si Sherry sa kama. Kaya si John ay tumungo na sa kanilang front door para pumasok sa trabaho. Si John ay nakarating sa kanyang trabaho bandang 8:00. Naisip niya na tawagan si Sherry, ngunit ayaw niya na si Sherry ay maistorbo kung sakali man na hindi nga ito pumasok sa trabaho. Si John ay i-denial naman ang telepono sa trabaho ng asawa at ayon naman sa sekretary nito ay hindi pa niya nakikita si Sherry. Dahil sa si Sherry ay nakatakdang magturo sa klase ng araw na yon, ayon sa sekretary ay normal lamang na hindi pumunta ng kanyang office si Sherry. Sinubukan muli ni John na tawagan ang asawa sa bahay, ngunit wala pa din siyang nakuhang sagot. Nakapagtataka din na hindi naka-turn on ang kanilang answering machine, ngunit inisip ni John na siguro ay nakalimutan lamang ni Sherry na iyon ay i-turn on. Sa pag-uwi ni John, agad niyang napansin ang isang broken glass sa kanilang driveway. Ang kotse na ibinigay ni John kay Sherry bilang engagement ay wala doon, kaya inakala ni John na ang broken glass na yon ay galing sa sasakyan ni Sherry. Si Sherry ay medyo may pagkaklamsi kasi at noong nakaraang araw lamang ay nasira ang aerial ng kanyang sasakyan. Kaya naisip ni John na maaari na mayroon itong natamaan habang ang sasakyan ay inilabas ni Sherry sa kanilang garage.
Si John ay tumungo na sa may hagdanan paakyat sa kanilang living room kung saan napansin niya na medyo nakabukas ang pintuan. Dito na siya medyo kinabahan. Sa kanyang patuloy na paglalakad, napansin ni John na ang mga bagay sa paligid ay nagkalat. Wala sa mga pwesto nito ang mga gamit sa living room at mayroong bloody handprint pa na malapit sa isang button ng kanilang home alarm system. Bago siya tuluyang makapag-isip sa kung ano ang maaaring nangyari sa kabahayan, ay nakita niya si Sherry sa sahig. Nasuot pa ang nightgown noong umaga na siya ay umalis. Ang mukha ni Sherry ay halos hindi na makilala, dala ng mga sugat na tinamo nito at nang hawakan ni John si Sherry, ang katawan nito ay singlamig na ng yelo. Si John ay agad na tumawag ng 911 at ibinalita ang nangyari. Agad namang dumating ang mga otoridad at sa kanilang inisyal na investigasyon, lumabas na nagkaroon ng malaking pag-aaway sa bahay. Ang stereo speakers maging ang pinakataas ng display cabinet ay nakatumba. Mayroong gray ceramic vase ang basag sa sahig at ang sliding door sa balcony ay basag din. Walang sign ng forced entry. At bagamat makalat sa paligid, ay wala ding sign na ang bahay ay hinalughog. Isang blanket ang nakita ng isang officer, kung saan nang iyon ay siyasatin, ay mayroong mga butas at powder burns. Base sa mga bala na nakuha sa katawan ni Sherry, ang baril na ginamit ay kalibre 38. Isang bite mark naman ang nakita sa kanyang left forearm. Ang itinurong cause of death ay ang 3 tama ng bala ng baril na tinamo ni Sherry sa kanyang dibdib at ang lahat ng tama na iyon ay fatal pa. Isang witness ang nagsabi na mayroon siyang nakita na 2 mga lalaking Latino sa area, kaya ang naging konklusyon ng mga otoridad, ang nangyari kay Sherry ay isang pagnanakaw. Ang 2 lalaki ay nanloob sa kondo at nang nasa akto ang mga ito na kinukuha ang mga gamit sa living room, si Sherry ay lumabas sa kwarto. Siya ay nanlaban at bilang siya ay isang fit at matangkad na woman, posible na mahirap para sa mga salarin na siya ay pasukuin. Si Sherry ay pinukpok ng flower vase sa ulo at sa pagtigil ni Sherry sa paglaban ay ang pagbunot naman ng salarin ng baril kung saan iyon ay binalot sa isang blanket saka ipinutok kay Sherry. Ang mga bagay na nawala sa bahay ay ang sasakyan ni Sherry na na-recover din matapos ng 2 linggo. Ngunit wala silang nakita na maaring ebidensya ng iyon ay natagpuan. Ang isa pang bagay na nawala bukod sa sasakyan ay ang marriage license ni Sherry at John. Bagamat iyon lamang ang mga nawala, ang mga otoridad ay confident sa kanilang teorya ng burglary. Dahil ilang linggo bago ang nangyaring krimen, ay ilang kaso ng pagnanakaw na ang nangyari around the area. Sa nakitang bite mark sa braso ni Sherry, isang detective ang nagsabi na ang pagkagat sa braso ay isang karaniwang katangian o gawain kung isang babae ang salarin. Gayunpaman, ang teorya ng female attacker ay hindi binigyan ng pansin ng kanyang mga kasamahan. Ang mga lead detectives na humawak sa kaso ni Sherry ay medyo mga matanda na at highly overworked pa dahil sa dami ng mga kaso ng homicides at break-ins na hawak na mga ito noon. Walang gaanong leads o suspect na lumabas sa kanilang investigasyon, kaya kalaunan, ang kaso ng pagpaslang kay Sherry ay nabaon na sa limot at sa iba pang mga kaso ay nag-move on. Ang kaso ni Sherry ay isang burglary gone wrong at si John matapos ng investigasyon ay cleared of suspicion. Kasabay ng pag-move on ng mga otoridad sa investigasyon ay ang pag-move on din ni John sa buhay. Ang mga kapamilya at kaibigan ay na-shock nang si John ay hindi ganoon ka-involved pagdating sa investigasyon para makita ang pumaslang sa asawa. Si John ay nag-resign sa trabaho at nag-move out ng Los Angeles ilang buwan lamang matapos na napaslang si Sherry. Ang pamilya naman ni Sherry, higit ang kanyang ama na si Nels, ay patuloy ang pag-follow up sa mga otoridad tungkol sa development ng kaso ng anak.
Ang unang suspect na pumasok sa isip ni Nels ay ang ex-girlfriend ni John at ikwinento sa mga otoridad ang sinabi ng anak na tila pag-stalk ni Stephanie. Ayon din sa mga statements na ibinigay ng mga kaibigan ni Sherry, na ikwento din sa kanila ni Sherry na mayroong isang tao na palaging nagmamatiyag sa kanya. Ilang araw bago siya napaslang, sinabi din ni Sherry sa ama na mayroong isang tao na nakasuot ng panlalaki ang palaging nakasunod sa kanya. Ngunit ang pahayag ng ama ay hindi pinaniwalaan at sinabihan, and I quote, "watching too much TV." Bagamat hindi binigyan ng pansin, ang ama ni Sherry na si Nels ay patuloy pa din ang pag-follow up sa kaso ng anak. Nang ang DNA testing technology ay naging available, ilang beses siyang nag-request na itest ang nakuhang buhok, dugo at saliva samples na nakuha sa crime scene. 1993, siya ay sinabihan na ang departamento ay walang budget o fund para sa DNA testing, kaya siya ay nag-offer na gawin yon gamit ang kanyang sariling pera. Pero ang naging tugon naman sa kanya ng mga otoridad ay wala silang suspect para ikumpara ang DNA na nakuha sa crime scene. Sinabi ni Nels na mayroong isang tao na kanyang pinagsususpetsahan, ngunit hindi iyon binigyan ng atensyon hanggang sa ang DNA evidence sa loob ng mga taon ay naglaho. Taong 2001, ang kaso ni Sherry ay na-reopen. Ayon sa investigasyon, ang saliva sample na nakuha sa bite mark ay inilabas ng isang detective na si Phil Morit noong 1993. Ayon kay Morit, hindi niya tanda na inilabas ang DNA sample na yon at base sa nakuhang listahan ay hindi nga kasama ang saliva sample na inilabas ng araw na yon. Taong 2004 naman, isang officer na nagngangalang Jennifer ang nagsabi na hindi lahat ng mga nakuhang ebidensya ay nakasulat sa listahan. Si Officer Jennifer ay sinubukan na hanapin ang missing evidence na yon ng ilang araw at natagpuan niyon sa likod ng freezer ng coroner's office. Ang DNA evidence ay ginawa ng test at ayon sa resulta, ang bite mark na nakuha sa braso ni Sherry ay galing sa isang babae. Ngunit wala namang nagmatch sa DNA na yon sa CODIS o DNA database. Base na din sa nakuhang mga statement noon, mayroong isang babaeng stalker si Sherry. Ngunit nang ipinaalam ni Officer Jennifer ang resulta sa kanyang supervisor, ipinilit ng supervisor na ang kaso ay isa lamang burglary. Inutusan din siya na huwag pakialaman ang kaso, kaya ang kaso ni Sherry ay muling nabaon sa limot. Taong 2009, dalawang detectives na sina Jim Natal at Pete Barba ang nagkaroon ng interes sa kaso ni Sherry. Base sa resulta ng DNA evidence na ginawa ni Detective Jennifer, kung saan lumabas na isang babae ang salarin, iyon ay taliwas sa paniniwala na dalawang lalaki ang pumaslang kay Sherry. Kaya sina Detective Jim at Pete ay nagdesisyon na imbestigahan muli ang kaso. Ang konklusyon na burglary ay medyo in question para sa kanila dahil bukod sa sasakyan at marriage certificate ay wala ng bagay na may value ang nawawala sa bahay. Mayroong mga bagay na may value ang nakaayos pa at nakasalansan sa may hagdanan at imposible na datnan iyon ng ganoon kaayos dahil obviously ay mayroong nangyaring struggle sa pagitan ni Sherry at ng salarin. Ibig lang nitong sabihin, ang salarin ay inayos ang mga gamit doon matapos na napaslang si Sherry. Sa katunayan ay mayroon pang naiwan na bloody thumbprint sa isang record player na isa sa nakasalansan doon. At ang itsura ng thumbprint ay galing sa isang tao na mayroong suot na gloves. Malinaw kina Detective Jean at Pete na ang nangyari kay Sherry ay itinago lamang bilang isang burglary at ang salarin ay pamilyar sa police investigations. Sa konklusyon na isang babae ang salarin, sila ay nagkaroon ng 5 posibleng mga suspects at tinawagan si John para hinga ng impormasyon. Sila ay nagulat nang malaman na ang isa doon ay ex-girlfriend ni John na nasa law enforcement. Hindi lang yon, sila ay pamilyar pa sa suspect na isa ding detective na mas mataas pa ang ranggo kaysa sa kanila. Walang iba kundi si Stephanie Lazarus.
Si Stephanie ay agad na naging kanilang number 1 na suspect. Sina Detective Jim at Pete ay nag-isip na kung sila ay si Stephanie, ano ang kanilang gagawin para gawin ang pagpaslang. Para sa kanila, ang pinaka-the best na araw para gawin yon ay sa kanilang day off. Hindi nila maaari na gamitin ang kanilang duty gun dahil kung iyon ang gagamitin at papalabasin lamang na nawala, hindi maiiwasan ang isang open investigation. Sa halip na isang duty gun, kailangan nila ng isang backup o personal weapon para iyon ay maiwasan. Base sa records, si Stephanie ay off-duty nang nangyari ang krimen. 13 araw matapos na napaslang si Sherry, si Stephanie ay inireport naman na ang kanyang kalibre 38 na baril ay nanakaw. At bilang si Stephanie ay isang working patrol officer ng panahon na yon, sigurado na mayroon din siyang sapat na knowledge para ang crime scene ay magmukhang isang burglary. Napag-alaman na si Stephanie sa kabila ng walang koneksyon o never na na-involve sa ginawa noong investigasyon ay madalas na i-check ang mga ebidensya o magtanong sa mga investigador kung mayroong bagong lead sa kaso. Isa pa sa malaking katakataka sa kanila, sa kabila ng mga statements na ibinigay ng pamilya at kaibigan ni Sherry patungkol sa nangyaring stalking noon, walang Stephanie Lazarus na nailagay sa mga case files. Si Stephanie matapos ng ilang mga taon ay isa ng highly respected na detective. Siya ay kilala bilang masipag at dedicated na police officer dahil para siya ay magkaroon ng mataas na ranggo. Siya ay nasa departamento na nag-iimbestiga ng isang art fraud na isang high-profile na posisyon na madalas laman ng balita. Kaya ang department na kanyang kinabibilangan ay palagi nakakakuha ng maraming press. Taong 1996, nang siya ay kinasal sa isang kapwa pulis at nag-ampo ng isang batang babae. Isang stakeout ang ginawa para makakuha ng DNA sample ni Stephanie. Sa isang stakeout operation, isang cup o baso ang nakita nilang itinapon ni Stephanie sa isang basurahan at nang kanilang tines ang nakuhang DNA doon para ikumpara sa nakuhang DNA sa bite mark, ang resulta ay isang partial match. Ang resulta ng match na ito ay sapat na para sila ay makakuha ng isang arrest warrant. Sa pag-aresto kay Stephanie, ilang mga officers na walang anumang personal na koneksyon sa kanya ang naka-standby at binigyan lahat ng search warrants. Ang humawak ng kaso ay piling mga senior officers at prosecutors na maingat sa kanilang mga aksyon para maiwasan ang anumang leak sa operasyon. Si Stephanie ay pinapunta nila sa Parker Center, isang lokasyon kung saan ang mga otoridad ay kailangan na isurrender ang kanilang mga weapon bago pumasok. Sa parte ni Stephanie, siya ay sinabihan na siya ay magkoconduct ng interview ng isang suspect sa hinahawakan niyang kaso, ngunit ang totoo, siya ang nasa hot seat bilang pangunahing salarin sa pagpaslang kay Sherry Rasmussen. Well, let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, well, are you guys? Is this something? I mean, you said I was going to interview somebody about art, and how you guys are. Here's you know, I don't understand why you're talking about some guy I dated 1,000,000 years ago. Well, let me ask you. What ended the relationship between you and John? You know, I don't. It was kind of a weird relationship. I mean, we dated. I can't say that he was my boyfriend. I don't know that he would consider me his girlfriend. And once you guys split, were you guys still friends or kind of? I mean, we were friendly. Had you ever met his wife? I may have. Do you remember her name or anything, or? Shelley, Sherry. I don't know, something maybe. You know, like I said, it's been so many years, and. Sa ginawang interogasyon kay Stephanie, siya ay todo deny sa kanyang involvement sa kaso. Ang kanyang tirahan, sasakyan at opisina ay kasama sa inimbestigahan kung saan isang journal ang nakita ng mga otoridad. Sa journal na yun ay nakadetalye ang kanyang pagtingin at pag-ibig kay John at kasama na dito ang kanyang depresyon nang nalaman ang engagement ni John kay Sherry.
Sa kanyang computer naman, ilang mga internet searches ang kanyang ginawa tungkol kay John noong 1996. Ang mga kaso na hawak ni Stephanie ay nakansela at siya ay binigyan ng early retirement. Ang kanyang piyansa ay tinaas sa tumataginting na 10 milyong dolyares para sigurado na hindi na siya makapagpiyansa. Ang kanyang trial ay nagsimula noong March 2012 para sa first-degree murder kay Sherry Rasmussen at ang kanyang storya ay pinutakti ng mga media. Wala gaanong ebidensya laban sa kanya dahil ang mga yun sa pagdaan ng panahon ay nawala at ang tanging natira na lamang ay ang DNA sample sa bite mark. Ang naging focus ng trial ay ang ginawang pag-stalk ni Stephanie kay Sherry, ang kanyang journal at ang DNA evidence na matapos ng isa pang test ay isang complete match. Napag-alaman din sa trial na ilang taon matapos ng nangyari kay Sherry, sina John at Stephanie ay patuloy na in contact sa loob ng ilang taon matapos na napaslang si Sherry. Sila ay actually nagbakasyon pa ng magkasama sa Hawaii at nagtabi din sa kama. Matapos ng 23 taon, ay nabigyan na ng linaw ang nangyari kay Sherry noong araw na yon. Si Stephanie ay binuksan ang lock at pumasok sa loob ng bahay at nang nakita ni Sherry si Stephanie ay agad na nagpaputok kung saan tinamaan ang glass na bintana. Si Sherry ay tumakbo at hinabol ni Stephanie kung saan ang dalawa ay nagkaroon ng struggle. Si Sherry ay mas mataas kay Stephanie, idagdag pa na siya ay malakas din, kaya nahirapan si Stephanie sa panlalaban ni Sherry. Ngunit si Stephanie bilang isang police officer ay sanay sa combat, kaya kinagat niya ang braso ni Sherry, dahilan para si Sherry ay matigilan, na naging pagkakataon naman ni Stephanie para ipukpok ang isang vase sa ulo ni Sherry. Si Stephanie ay kumuha ng blanket na ibinalot sa kanyang baril bilang isang silencer at saka iyon ay 3 beses na ipinuto kay Sherry. Matapos na napaslang si Sherry, si Stephanie naman ay inayos ang crime scene para palabasin na ang nangyari ay isang resulta ng burglary gone wrong. Matapos ng paglilitis, ang jury ay hinatulan si Stephanie ng guilty at pinatawan ng 27 years in prison. Siya ay maaari makapagparol pagtungtong ng 79 years old sa taon na 2039. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!